Hallelujah, Lord. Panginoon, Ikaw po ay aming pinupuri, pinapasalamatan. At Lord, dalangin po namin na sa aming pag-aaral ng inyong mga salita, buksan po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, O Lord, at nawa ang aming mga espiritu ang gumalaw ngayon. Ama, gamitin mo po kung iyong instrumento, Father God, bilang iyong bibig na mag-ahayag ng iyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ang aking ibabahagi po sa umaga ito ay patungkol po sa prayer and fasting or pagdarasal at pag-aayuno bilang paghahanda. Amen. As preparation po mga kapatid. Preparation saan? Sa mga problema, sa mga trials, at siyempre po, meron po tayong tinatawag na mga laban bilang Kristiyano sapagkat nakasatin po sa salita ng Diyos that we are not against flesh and blood but against spiritualities in the air. Sabi po doon na may mga kinakailangan din po tayong paglabanan sa ating mga spiritual na buhay. Amen? So yan po ang kailangan natin gawin, maghanda po tayo. At sa ating paghahanda, kailangan po natin mag-pray and mag-fast. Amen? Hallelujah. Bilang parang sundalo din mga kapatid, bago po na didistino ang isang sundalo sa isang giyera, isang bakbakan, sila din po ay naghahanda, sila din po ay nagsasanay. At ganun din po tayo bilang mga alagad ng Panginoon. Amen? Kailangan din po natin magsanay, kailangan natin maghanda. Ang pagsasanay po natin na ito po yung pagsasanay natin, yung pag-aaral ng salita ng Diyos. At siyempre po, paghahanda natin yung pag-pray at pag-fasting po mga kapatid. Amen? Kaya nga po nabanggit din po sa salita ng Diyos na there is an armor of God. Amen? Na marahil ito po ay naibahagi din po ng mga nakaraang Bible study. Parang sundalo po talaga tayo. May armor tayo at kailangan din natin maghanda. Amen? So, may mga example po tayo dito na pag-aaralan. Okay. Umpisan po natin, buksan po natin ang ating Bibles sa Acts 14. Mga gawa. Chapter 14, verse 22 to 23. Okay. Nakasaad po dito. Pinatatahad nila ang mga nagasunod ni Jesus at tinayuhang magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Sinabi pa nila, maraming kahirapan ang dapat nating ganasin para mapabilang sa pagkahari ng Diyos. Verse 23. Yan, 23. Pumili si Pablo at Bernabe ng mga mamumuno sa bawat iglesia. Nag-ayuno sila at nanalangin para sa mga napili at ipinagkatiwala nila ang mga ito sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Amen? So sabi po dito, si Bernabe at si Apostle Paul, nag-pray and nag-fast daw sila, nagdasal at nag-ayuno para sa mga napiling mamumuno sa bawat iglesia. So, kung titignan po natin dito, si Paul at si Barnabas, they prayed and they fast for the leaders. Bakit po sila nag-pray at nag-fasting? Sapagkat binanggit po nila na sa verse 22, para tayo ay mapabilang sa paghahari ng Diyos, marami tayong dapat maraming kahirapan ang dapat natin ganasin. Amen?
So, kung makikita natin dito, there will be trials, there will be problems, there will be persecutions na haharapin ang mga leaders na ito. Okay? At paano sila ipinaghanda, ipinag-pray at ipinag-fast po sila ni Apostle Paul at ni Barnabas o ni Barnabe. Amen? Bakit po sila pinag-pray? Sapagkat sila po ay may iwan. Itong gagawin ni Paul at ni Barnabe, sila po ay magpapatuloy sa kanilang outreach. Pupunta na naman po sila sa mga iba't ibang lugar upang ihayag ang salita ng Diyos. Amen? Kung makikita natin dito, importante pala na ipag-pray ang mga leaders. Importante pala na ipag-pray ang church. Importante pala na maski hindi ikaw yung may hinihingi, pero may hinihingi ka para sa iyong kapatiran. Amen? So, ganun po yung ginawa ni Apostle Paul at ni Barnabas. Amen? So, ganun din po sana tayo mga kapatid. Ipag-pray po natin ang mga leaders natin dyan, yung mga jail officers natin na nagbabantay din sa inyo. Ipag-pray nyo din po sila. Yung pamilya ninyo, ipag-pray nyo po sila. Amen? Hindi lang po yung sa sarili natin ang pinag-pray at pinag-fastingan po natin. Amen? Ang prayer and fasting po ay pinapalakas natin ang ating spiritual na buhay. Amen? Kagaya po ni Jesus, bago po siya nag-umpisa sa kanyang ministry, bago po niya ipinagpatuloy ang kanyang gawain, okay? Siya po ay nag-pray and nag-fast, amen, for 40 days and 40 nights, amen. At katagumpayan po yung kanyang nakamit, amen. So, importante po ang prayer and fasting, okay? Nabanggit po sa binasa natin na marami pong pagsubok, maraming mararanasan ng isang Kristiyano. Okay? Ganyan din naman po tayo. Marami po tayong pagsubok sa buhay. Amen? Bilang Christians. Okay? Makakaranas po tayo ng persecution. Okay? Iba't ibang problema po ang pwedeng darating sa atin. Ngunit kailangan po natin lumapit sa Panginoon. Amen? At yan po ang nagagawa ng prayer. Amen? Prayer is communication to God. Prayer is connecting to God. Amen? At ang fasting po ay hindi lang po basta-basta pag-iwas sa pagkain, hindi tayo kakain. Ngunit ang fasting po ay pag-iwas po sa lahat ng makamundong bagay. Amen? So yan po ang prayer and fasting. Okay? So kung ulitin ko, si Paul at si Barnabas, nag-pray and nag-fast po sila. Bago po sila nagpatuloy, pinag-pray at pinag-fast yung mga leaders na itinalaga nila sa bawat church. Okay? So yan po yung ginawa nila. Kaya nakalagay po sa verse 23, masahin po natin ulit yan. Yan, sabi po dito, pumili si Pablo, sina Pablo at Barnabe ng mga mamumuno sa bawat iglesia. Nag-ayuno sila at nanalangin. Importante, pray and fast. Okay? Para sa mga napili at ipinagkatiwala nila ang mga ito sa Panginoon na kanilang pinananaligan. So, in prayer and fasting, we entrust our burdens, we entrust our concerns to God. Amen? Hallelujah. So, ganyan po, we trust God in prayer and fasting. Okay? Sapagkat yung mga namumuno po sa church, marami silang responsibilidad. Okay? So, yan po yung ginawa nila. At sumunod na example po natin,
buksan po natin sa Ezra chapter 8, verse 21 to 23. Ezra, yan, chapter 8, verse 21. Sabi po dito, doon sa tabi ng ilog Habana, sinabi ko sa grupo na mag-ayuno kami at magpakumbaba ng mga sarili namin sa presensya ng aming Diyos. So sinabi po dito ni Ezra na sinabi sa kanyang mga kasamahan na let us fast and let us humble. Okay? Let us humble ourselves in the presence of God para hilingin sa Kanya na ingatan kami sa aming paglalakbay, pati ang aming mga anak at mga ari-arian. Okay? At pagpatuloy po natin sa 22, sapagkat nahihiya akong humingi sa hari ng mga sundalo at mga nabayo na magbabantay sa amin laban sa mga kalaban habang naglalakbay kami. Dahil sinabi na namin sa hari na tinutulungan ng aming Diyos ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Pero galit na galit siya sa mga nagtatakwil sa Kanya. 23, sabi sa 23, yan. Kaya nag-ayuno at nanalangin kami sa aming Diyos na ingatan niya kami at tinugon niya ang dalangin namin. So dito po mga kapatid, sa sitwasyon na ito, sina Ezra, okay, at ang mga kanyang nasyon at ang mga Hudyo na ito ay nandun po sa Babylon. Okay? Sila po ay pauwi sa Jerusalem. Okay? At ano po ang ginawa nila bago po sila maglakbay? Okay? Sila po ay nag-ayuno at nagpakumbaba sa ating Panginoon. Amen? Sa Diyos upang sila po ay ingatan sa kanilang paglalakbay. Okay? Alam po ni Ezra na marami pong kaaway na pwedeng mag-ambush sa kanila. Alam po ni Ezra na marami pong pipigil sa kanila. Ngunit ito po ay pinagkatiwala nila sa Panginoon. Okay? So sa kanilang pag-pray at sa kanilang pag-fasting, sa kanilang pagpapakumbaba, okay? Tinugon po ng Panginoon ang kanilang prayer. Okay? Sina Ezra po mga kapatid at ang mga Israelites, sila po ay naging bihag doon sa Babylon for 70 years. Okay? At binigyan po sila ng Panginoon ng go signal na pwede na sila umuwi. Okay? Sino po sa atin mga kapatid, sa inyo dyan, ang uwing-uwi na? Okay? Imagine sina Ezra at ang mga Hudyo, 70 years nandoon sa Babylon. Okay? Marahil ramdam nila na sila po ay uwing-uwi na sa kanilang mga bahay doon sa kanilang bansa. Okay? At alam ko po ganyan din po ang nararamdaman ninyo dyan. Marami po sa inyo dyan, uwing-uwi na din. Okay? Baka ito po yung kasagutan ng dalangin ninyo at dalangin din namin po. Dalangin din po namin na lahat po kayo ay makauwi na din. Okay? So ganun po yung ginawa ni Ezra at ang kanyang mga kasamahan. Okay? Sila po ay nag-pray, sila po ay nag-fasting, okay? At nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Okay? So ito po yung kanilang paghahanda bago maglakbay. Okay? At ano po ang ginawa ng Panginoon? Tinugon ng Panginoon ang kanilang dalangin. Okay? Kung bubuksan po natin sa verse 23, sa verse 31 pala. Sa verse 31 po. Sa
sabi po dito, umalis kami sa ilog Habana at naglakbay papuntang Jerusalem ng ika-12 araw ng unang buwan. Tinulungan kami ng aming Diyos at ilingaran kami sa mga kalaban at tulisan habang naglalakbay kami. Pagdating namin sa Jerusalem, nagpahinga muna kami ng 3 araw. So makikita po natin dito, ang katunayan na sila po ay nakarating sa kanilang tahanan, nakarating po sila sa Jerusalem. At makikita din natin dito na walang naging problema, wala pong mga kaaway na sumalubong sa kanila, wala pong mga tulisan na umatake sa kanila. Okay? Or in short, naging victorious po yung kanilang pagkakamay. Amen? So makikita po natin dito na sa mga panahong iyon, powerless po ang Israelites. Wala po silang hari, wala po silang mga sundalo, wala silang mga armas, ngunit ang Panginoon po ang nanguna sa kanila. Amen? Kaya po mga kapatid, kung meron din po tayong hinaharap na pagsubok, hinaharap na mga problema, hinaharap na gawain, importante din po na tayo po ay mag-pray at mag-fast para po maging victorious din po ang ating gagawin. Amen? Hallelujah. So yun po ang nangyari kina Ezra at mga Israelites. Nakauwi po sila ng mapayapa. Sunod po na example natin ay kay Esther. Amen? Buksan po natin ang ating Biblia sa Esther chapter 4. Verse 16. Sabi po dito, Esther 4, chapter 16. Pumayo ka, tipunin mo ang lahat ng Hudyo na nandito sa Susa at mag-ayuno kayo para sa akin. Huwag kayong kumain at uminom sa loob ng 3 araw. Ako at ang mga alipin kong babae ay mag-aayuno rin. At pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit na labag sa batas. At kung papatayin man ako, handa akong mamatay. Okay? Sabi po dito ni Esther, ang sitwasyon naman po dito ni Esther ay, hindi lang po si Esther, si Esther at ang kanyang lahi at meaning ang mga Israelites. Okay? Ang sitwasyon po dito ay meron pong isang kalaban na nagngangalang Haman. Si Haman po ay gusto niyang ubusin ang lahi ng mga Hudyo. Gusto niyang patayin lahat. Okay? At si Esther po ay si Esther lang po ang pag-asa ng mga Hudyo. Okay? Sapagkat siya po yung reyna sa Babylon. Okay? At ano po ang ginawa ni Esther? Sabi niya sa kanyang uncle na si Mordecai. Okay? Sabi niya, humayo kayo at tipunin mo ang lahat ng Hudyo dito sa Susa at mag-ayuno kayo para sa akin. Sabi niya, mag-fasting kayo para sa akin. Siyempre kalakip din po dyan ang prayer. Magdasal kayo, mag-fasting kayo. Huwag kayong kumain at uminom sa loob ng 3 araw. Okay? Ipag-pray niyo ako kasi meron akong gagawin. Kakausapin ko ang hari. Sabi niya doon. Okay? Kami rin, ako rin at ang aking mga aliping babae ay mag-pray at mag-fast bago siya pupunta doon sa hari. Amen? So kung titignan natin dito, ihinahanda po nila ang kanyang sarili. Okay? Ihinahanda niya ang sarili sa kanyang gagawing misyon. Okay? So ganun din po sana tayo mga kapatid. Kung meron tayong gagawin, let us prepare ourselves in prayer and fasting. Okay? At ang ending po ng kwentong ito sa buhay po ni Esther, nung kinausap niya po yung hari, okay?
naging successful din po siya sa kanyang ginawa. Okay? Kaya makikita natin mga kapatid na importante ang prayer and fasting. Okay? So kung titignan natin dito, isinama po ang ang buong kasamahan ni Mordecai. Okay? Kaya mga kapatid, how pleasant it is when God's people live in unity sa bilang salita ng Diyos. Okay? When we live in unity, magkaisa tayo, okay, ay ito po ay nagiging kalakasan natin. Amen? So, it is good to live in unity talaga mga kapatid. Okay? Hallelujah. So, makikita natin dito na nagpakumbaba din po sila sa Panginoon at ibinigay po nila ang kanilang request sa Panginoon. Okay? Hallelujah. Tatagumpayan na naman po ang naging resulta ng kanilang pag-pray and pag-fasting. Amen. Kaya mga kapatid, powerful talaga ang prayer and fasting. Okay? At siyempre po, hindi po natin kailangan i-miss ang example na ito, ang ating mahal na Jesus. Amen? Matthew chapter 4. Kaya marami dito din po ay may bahagi sa mga nakaraang Bible study nung nag-pray at nag-fast po ang ating Panginoon. Matthew chapter 4, verse 1 to 2. Sabi po dito, pagkatapos nito, meaning pagkatapos po nung nabaptize po, nabaptisman po si Jesus, pagkatapos nun, okay, dinala ng banal na Espiritu si Jesus sa isang sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 na araw at 40 na gabi, sabi dito. Kaya nagutom siya. Verse 2, doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 days and 40 nights. Kaya nagutom siya. Okay? So sabi dito, dinala po si Jesus ng Holy Spirit, ng banal na Espiritu sa disyerto, sa ilang, at doon upang tuksohin. Okay? Ngunit sa pagdala sa kanya doon, siya po ay nag-pray at nag-fast ng 40 days. Okay? And after 40 days and 40 nights po, mga kapatid, lumapit po yung Diablo sa kanya. Okay? Alam nung Diablo na gutom si Jesus. Kaya ang unang sinabi ng Diablo, gawin mo ang bato, gawin mo ang tinapay ang mga batong ito, sabi niya. At sabi po ni Jesus sa kanya, man shall not live by bread alone, but man must live on every word that comes out from the Word of God. Amen. So, nalagpasan po ni Jesus yung tukso na yun. No? Sabi doon na sinabi, pero sumagot si Jesus, sinabi sa kasulatan na hindi lang sa pagkain na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Amen? So, yun yung unang temptation. Sumunod po doon, ipagpatuloy po natin. Okay. Sa pangalawa, dinala naman siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at doon sa pinakamataas na bahagi ng templo. At sinabi niya kay Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka. Sapagkat sinabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan ka nila upang hindi tumama ang iyong mga paa sa bato. Pero sinagot siya ni Jesus, sinabi sa kasulatan,
Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Amen? So sabi ng Diablo, sige nga, tumalon ka nga at tignan natin kung sasaluhin ka ng mga anghel ng Diyos. Okay? So, sinusubok ng Diablo si Jesus dito. Ngunit sabi po ni Jesus na huwag nating subukan o huwag nating subukin ang Panginoon mong Diyos. Amen? So, let us not put the Lord to the test. Sabi po nito. Okay? At panghuling pangatlong temptation o pagsubok na ginawa po ng Diablo sa verse 8. Okay? Pagkatapos, dinalabas siya ng Diablo sa isang pinakataas na mundo at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. At sinabi ng Diablo kay Jesus, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin. Pero sinagot siya ni Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat sinabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Amen? So, sabi po dito sa pangatlong temptation, pinakita ng Diablo ang lahat ng kaharian ng mundo at sinabi niya, ibibigay ko to sa iyo basta ako ay iyong sambahin. Ngunit ang kasagutan pa ni Jesus ay sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Amen? So yan po yung mga ginawa ng Diablo kay Jesus nung nag-pray at nag-fast po si Jesus. Okay? Sa desierto for 40 days and 40 nights. Ngunit na paglampasan po yan, nalampasan po yan ni Jesus. Amen? So makikita natin, ang prayer and fasting ay paghahanda, pagpapalakas ng ating spiritual na buhay upang malagpasan din po natin ang temptation ng temptation ng kaaway. Amen? So makikita po natin dito na naging matagumpay po ang ating mahal na Jesus. Okay? Dahil siya po ay nag-pray at nag-fast. Sa prayer and fasting, tayo po ay natuturuan magtiyaga. Tayo po ay natuturuan mag-persevere. Amen? Sapagkat dinidisiplina po natin ang ating katawan at pinapalakas ang ating spiritual na buhay. Okay? Kaya sabi po ni Apostle Paul, I discipline my body and keep it under control. Okay? So ganyan po yung ginawa ni Jesus. Okay? Nung siya po ay nag-prayer and fasting. Okay? In prayer and fasting, ito po ay nagiging effective pagparating natin ginagawa. Okay? Pag nagpa-fasting po tayo, ngunit walang prayer, parang useless po siya. Okay? Magandang kombinasyon yung prayer and fasting. Parang sa buksinero po, mga kapatid. Pag paisa-isa lang, ang suntok, hindi po mahirap na magwagi. Hindi po ba? Ngunit pag kombinasyon, maraming kombinasyon, mas magwawagi siya, di ba? Ganun po yung prayer and fasting. It is a good combination. It is a combination. It is a good combination upang maging matagumpay po tayo. Amen? So, yan po yung prayer and fasting. Let us continue. Okay? Na gawin po natin ito. Hindi lang po pag may hinihingi sa Panginoon, ngunit maging kalakip po ng ating spiritual life. Amen? In prayer and fasting, we humble ourselves to God, we put our trust into God, and we persevere. Amen? So yan po ang aking
maibabahagi. Maiksi man ito, ngunit let us allow the Lord na siya po ang magkumpleto sa ating buhay. Amen? Hallelujah. So let us pray. Hallelujah, Lord Jesus. Father, we praise you. Pinapasalamatan ka namin sa pagkakataong ito na kami na naman po ay nag-aaral ng mga salita. Dalangin po namin, Lord, na patuloy mo kami na palakasin sa aming pananampalataya. Pero din, Ama, na magaw na tulungan din po kami, Lord, na maisabuhay ang aming mga pag-aaralan. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.